Yung ating mga classrooms, na ihanda na natin lahat yan simula pa last week dahil nagkaroon na tayo ng week-long Brigada Eskwela, which is our annual event bago magpasukan para maihanda physically yung ating mga eskwelahan. So handang-handa na tayo para sa August 29 na opening natin. Ilan bang dapat nating i-construct pang mga classrooms para pagdating ng panahon talaga nasa loob ng mga silid-aralan ng ating pong mga elementarya at high school diyan po sa public institutions po? Asek? Yeah. Oo, doon sa ating mga public schools, meron talaga tayong mga gaps na kailangan tutunan pa ng mga classrooms. However, kaya nga tayo nag-a-adapt at nag-institutionalize na ng ating blended learning para in the long run, magiging institutionalized na ito at hindi na tayo masyadong magdi-depend on too many classrooms because we are on blended learning. But we do acknowledge na meron talaga tayong mga gaps tayong classrooms. Asek, ano po ang dahilan kung bakit naging 18 million yung enrollees natin kumpara dun sa target sana na 28 million ngayong school year? Okay, as of yesterday, meron na tayong nakatala na 20 point something. More than 20 million na ng ating enrollment dahil tumataas talaga yan, no? Nasa 17 something ang 17.3 million sa ating public schools and the usual na 2.7 sa ating private schools. That is as of yesterday. And we are expecting na aakyat pa yan because we have a few more days, one more day until tomorrow. At syempre, nag-accommodate pa tayo ng mga late enrollees, nagdadagsaan usually mga enrollees natin during the first week of classes pa. At yung data na binigay namin sa media na 20 million, yan ay ating data na nanggagaling sa Central Learner Information System natin kung saan nag-input yung ating mga field offices at continuous at progressive naman ang pag-i-input nila. So it's a running number. Okay. Ngayon pong school opening na rin, ASEC, ito yung pilot implementation natin. Tama ko ba? Patutupad? K-10 curriculum? No. Hindi pa. Naghahanda po tayo niya. Naghahanda po tayo. Kumusta po ang ating pong preparasyon? Yeah. Opo. Oo, magkakaroon tayo ng pilot schools na mag-i-implement ng ating bagong K-10 na revised curriculum. At ito ay manggagaling sa NCR and one other region in Luzon, one region in Visayas, and one region in Mindanao. So chosen, selected schools lang, around 20 schools per region siguro. Pero titignan natin kung ano yung makakaya na gagawing pilot schools natin. Opo. Ito din, binabatikos ng ilan yung pong direktiba ng DepEd na tanggalin na itong mga wall decors sa mga silid-aralan. Dahil nakaka-distract daw sa ating mga learners, kinakailangan ba nating tanggalin pati? Halimbawa, mapa. Opo, yung mga iba't ibang kulay para bilang gabay na rin sa ating mga mag-aaral. Talaga bang tatanggalin na natin yan, sir? Yan yung directive mula sa Department of Education. But we do have contrasting opinions coming from the field. Opo. Pero yun talaga ang directive natin, ang order natin is to keep the walls clean. At hindi natin ipinagbabawal of course, ang paggamit ng ating mga visual aids and other instructional aids during the conduct of the actual lesson. So, magagamit pa rin natin ang mga yan. Yun nga lang, hindi sila permanent na nakapost doon sa ating mga wall. Alright, mensahe na lang, ASEC, sa mga magulang, pati na sa ating mga mag-aral na papasok sa sabak na sa school opening ngayon pong Martes. Okay, sa lahat po ng mga mag-aaral at mga parents na magdadala sa kanilang mga anak sa loob ng mga paaralan simula sa Martes, tignan po natin na safe po tayong lahat at ito po ang unang araw ng klase ng bagong school year. Ito yung pinaka-importanteng araw dahil dito natin malalaman kung ang mga bata ba ay mas magiging masaya sa loob ng paaralan at siguraduhin namin na magiging masaya sila. Okay, thank you po. Ano po ang inyong abiso sa mga magulang at sa mga estudyante ngayong magpapasukan na? Ngayong magpapasukan na, tignan lang natin na yung mga bata na papasok ay healthy, no? Yung mga bata na papasok sa mga paaralan ay healthy at laging safe sa kanilang mga dadaanan mula sa bahay hanggang sa paaralan. At syempre, bigyan din natin ng pansin at pagtulungan natin ang pag-aaral ng mga bata dahil the education of our children is a shared responsibility with parents.